Okay, mga sangkay, alamin po natin itong malaking kaguluhan na nangyari doon sa Amerika. Hello, magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, especially yung mga solid sangkay sa lahat po ng mga Pilipino. Bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. So sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button mga sangkay. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So eto mga sangkay, sa US, meron pong naganap na kaguluhan na naman. Ito po ay ang mga pro-Palestinian demonstrators na kung saan nanggulo na naman doon. At ang kawawa po dito mga sangkay, may mga nadadamay na. So ganito na po ang situation ngayon ng Amerika na kahit po yung mga authorities nila or kapulisan, hindi na po halos makontrol itong anti-Semitism. Yung mga against sa Jewish na gustong mabura itong mga Hudyo. Kaya nga, wala na pong pinagkaiba itong ginagawa nila sa hangarin noon o misyon ni Hitler o ng mga Nazis na talagang maubos itong mga Hudyo na alam naman po natin sa kasaysayan ng ating mundo. Umabot po ng 6 million or more than 6 million ang pinatumba nitong Hitler. So ito, mga sangkay, panoorin po natin itong balita. Developing now, clashes between police and pro-Palestinian demonstrators in Midtown, all of it unfolding as crowds gathered for the lighting of the Rockefeller Center Christmas tree just blocks away. CBS 2's Ali Bauman live in Midtown now with the details and the very latest for us. Ali. Maurice, the NYPD was expecting this protest and even amped up security, knowing this was going to be a chaotic situation. Grabe. Chaotic situation. Ibig sabihin mga sangkay, hindi na po basta-basta itong ginagawa talaga ng mga pro-Palestinian. Hindi ko alam kung bakit hindi po ito makontrol ni Biden. Kasi kung panahon po yan ni Donald Trump, malamang sa malamang, hindi po nila magagawa ng ganun-ganun yan. Biruin nyo mga sangkay, Amerika po yan. Pero nagagawa na po guluhin nitong mga demonstrators ang kanilang bansa. A rally happening right next to the tree lighting. But despite the provisions, protesters were able to break through the barricades and at some points even physically fight with police. Grabe. Ayan, oh. NYPD officers sprinted through 6th Avenue Wednesday night where police clashed with protesters off 47th Street, blocks away from the Rockefeller Center tree lighting. This is the ebb and flow of protests. You know, we try to keep it calm. We let people move. We let them exercise their right. Sometimes things get a little hectic, but we're going to do our best out here to keep everybody safe. You see, mga sangkay, kung ano po ang nangyayari. Hindi po peaceful protest ang kanilang ginagawa. Kung titingnan po natin ang kaibahan ng mga pro-Israel, okay, ng mga sumusuporta sa Israel, what they do, mga sangkay, is nananalangin sa kalsada. A very, very peaceful na protest ang kanilang ginagawa in support to Israel. And we know naman what was happened. October 7, bigla pong sinalakay ang Israel at kahit ano pang klaseng pang-justify ang gawin laban po sa ginawa ng Hamas, hindi pa rin po may tatago ang katotohanan na sila po ang naunang pumasok sa border ng Israel na kung saan marami po silang pinatumba. Libo po, mahigit 1,000. Sa ganun lamang mga sangkay, isang araw lamang. Talagang ang tindi na nangyari po sa Israel na wala po silang kalaban-laban at that time. Tapos ngayon, itong mga taong to, sinusuportahan po itong Hamas. Remember, hindi po talaga sila pro-Palestinian. Okay? Just to clear, mga sangkay, ako po ay pro-Israel and pro-Palestinians good people. Kasi marami rin naman po mga Palestinians doon ay talagang ayaw po sa Hamas.
Ang kinukundi na po natin dito ay Hamas. That's why we have to pray not just for Israel, but for good people in Palestine. Hindi pwedeng mga sangkay na maghari po itong Hamas. Alam nyo, marami pong Palestinians ang ayaw na po talaga. Ayaw po sa Hamas. May mga pinakita po tayo dito ng video nakaraan, mga sangkay, na sinisigaw po talaga nila na itong Hamas ay palayasin na. Ang kanila pong sigaw, ibitbitin na po ng Amerika itong Hamas. But don't worry guys, malapit na po yan. Malapit na po magwakas ang kalupitang ginagawa nitong Hamas. So, what we can see, mga sangkay ngayon sa Amerika ay ang weak leadership. For me, weak leadership. Divided, mga sangkay, isipin mo. More than 1,000 people gathered for the demonstration in support of Palestinians. Earlier, protest organizers told us they anticipated a peaceful night. All we're asking for is an end to the ongoing bombing of Gaza, the end to the siege and blockade that continues to place a chokehold on the Palestinian people. But arrest... Etan nyo na? Nabanggit ba niya, mga sangkay, nabanggit ba ng babaeng ito ang Hamas? Why? Bakit po may mga nadadamay na Palestinians? Dahil nga po, ang ginawa ng Hamas, pinatayuan po ng mga tunnel sa ilalim ng kalupaan na ang ibabaw po nun, mga matatao, hospitals, schools, mga apartment, mga sangkay, mga estruktura na nasa ilalim, nasa ibabaw po ng lupa, na ang ilalim po ginawa ng kampo nitong Hamas. Bakit? Ginagawa po nilang shield ng Palestinians. Yet, these people, itong mga nagde-demonstrate, mga sangkay ng anti-Semitism, itong mga taong to, ayaw po ikundina ang Hamas. Imagine, mga sangkay, just imagine. Remember ang Israel ang kaisa-isang bansa sa Middle East. Napakaliit na bansa na mayroon pong democratic system. Ibig sabihin, kaisa-isang bansa na mayroong demokrasya diyan sa Middle East. And imagine kung itong Hamas o Iran na ang maghahari diyan sa Israel. Ano na ang mangyayari? Gaganahan pa ba kayong bumisita doon, mamasyal? Kasi, for your information, kaya marami pong namamasyal sa Israel. Dahil nga po ang Israel is free country. Ibig sabihin, hindi po stricto doon na bansa, hindi po authoritaria na katulad po ng iba dyan, ng mga nakapaligid. Remember, mga sangkay, ang Israel, wala pong issue. Pagdating po sa mga OFW, na mga nananrabaho sa Israel at sa iba pang mga lugar sa Middle East, Israel lamang po ang kaisa-isang bansa na walang mga reklamo ng pananakit. But arrests swiftly began, starting with a fight breaking out over someone holding up a sign of a swastika. Throughout the night, the NYPD tried to contain the group by holding lines and putting up barricades, but tensions escalated. Grabe itong ginagawa nila, Reaching a boiling point when some protesters and officers squared off, throwing fists and falling to the ground. Yan na, nagkagulo na. Crowd came and attacked, and it was a melee. Grabe, yan na po ang Eventually, the nangyayari, mga barricades and sangkay, cops could sa not contain the Amerika. crowd. People broke through and began marching through the streets, while officers continued to make one arrest after another. Kawawang bansa ng Amerika. Ito na po ang nangyayari ngayon, mga sangkay. Hindi mo akalain no? Bansang Amerika, kilalang matayog na bansa. Pero ngayon, mga sangkay, eto na po sila ngayon. Magulong bansa. Alam nyo, lahat ng ito nag-start sa panahon po ni Obama
yung bigla pong yung culture na mayroon po ang Amerika bigla pong nag-shift papunta po dito sa mga walang disiplina na kultura. Kaya nga lang mga sangkay, yung marami dyan sa demonstrators. Mga ano po yan mga sangkay, mga dayuhan lang din sa Amerika Yung ang sinasabi ko na kung hindi weak leader itong si Biden, edi sana pinaalis na po yung mga yan dyan sa US, di ba? Pambira, sila po yung pasimuno sa anti-Semitism. Na gusto po nilang, wala na po silang pinagkaiba sa mga Nazis. Kaila Hitler, na gustong tapusin ng Israel ang mga Jewish ng ganun-ganun na lang. Well, what is your opinion, mga sangkay, tungkol po sa nangyayari dyan sa Israel? Sa ginagawa, no, not Israel. Sa ginagawa po dyan sa Amerika nitong mga taong to? Panggugulo. Just comment down below. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click to subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.